muli narito kami, Panginoon, para ibalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil patuloy kaming binibiyayaan ninyo, Panginoon, ng ganitong buhay. Kaya aming tugon lagi, pagpupuri, pagsamba, pasasalamat, ang aming alay sa inyo. At ngayong gabi, muli, Pangunahan, samahan kami ng inyong Espiritong Banal pagkat wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong pagsama. Mangusap po kayo sa amin at magturo po kayo sa pamagitan ng inyong Espiritu at bigyan niyo po kami ng pangunawa sa mga salita na aming mapapakinggan at ang mga salita po ninyo ay patuloy na magministeryo sa lahat ng aming pangangailangan. Ganun din sa aming mga kapatid na naka-tune in, Panginoon, sa FB page ng Macau chapter. Pagpalain niyo po sila sa kanilang pakikinig at anuman po ang aming mga kahilingan ngayong gabi by faith, nananalig kami na ito po'y aming tatanggapin dahil sa inyong mga salita ay magagawa ang mga bagay na nais ninyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming binabalik sa inyo ng may pagpupulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago tayo magsiupo, let us read once again sa ating pong serialized topic na The Hall of Faith or The Heroes of Faith. At nandito dito na po tayo sa Hebrew chapter 11 verse 32 to 34. Atin pong basahin muli sa English version at kasunod naman sa Tagalog. Ganito ang sinasabi. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila ay mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya natalo ang buk ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Pwede na tayong makaupo muli at time is so fast for us, but tuloy-tuloy pa rin naman tayo sapagkat ito naman talaga ang ating kailangan. This is our daily bread. Amen? Kung tayo po ay meron pong needs, pangangailangan sa ating physical para tayo po ay mabuhay at makapagtrabaho, we also have a need for our spiritual life. And that comes from the Word of God. Nanggagaling yan sa salita ng Diyos. Hindi pwede pong physical lang, ang satisfied, ang busog, tapos yung ating spirit, ang ating soul ay nangihina, nanglulupaypay. Ang kailangan ng ating katawan ay mga pagkain, food supplements, vitamins, at saka mga katulad ng clothings. Kailangan natin yan ng ating katawan. But when it comes to our spirit, it has nothing to do with the food or material. Ang kailangan talaga niyan ay salita ng Panginoon because the Word of God is our daily bread. At yung ating pong
pinag-aralan ng last Tuesday lamang po, last Tuesday this week is all about the life and the faith of David. Kaya ang ating pong pinag-aaralan is David faith with a heart like God. No? Si David ay merong pananampalatayang katulad sa Diyos. Merong pananampalataya o merong puso na katulad sa Diyos. Yan po ang ating binabaybay ngayon. So, ituloy po natin mga kapatid. Konting recap lang para makapasok po ako for another step. So, the Hebrew name of David is David. No? Ang pronouncement is David. Pero, hindi ko alam kung sakto po yun, pero ganun po ang pronunciation niya sa Hebrew. And ang ibig po sabihin ng name niya means loving or beloved. Yan po ang napakagandang meaning. Minamahal, ang ibig sabihin, mahal o minamahal. Yan po napaka-short meaning sa kanyang pangalan. At siyempre, when it comes to loving or beloved, is just like the Lord Jesus Christ. Diba sabi po ng Bible, nang si Jesus po ay binaptize sa Ilogordan, and the Father said, sabi ganun, "This is my beloved Son, whom will I please," na aking kinalulugdan. So, halos katumbas din sa Panginoon, sa katayuan ng standing ng Panginoon sa kanyang Ama, siya po ay minamahal. Tayo rin po ay meron din po tayong mga minamahal. Ang ating mga anak, ang ating family, they are our beloved. Sila po yung ating mahal. Kaya napakagandang pangalan. So ang sabi po dyan, siya po ay sa verse 1 Samuel 16, ang description sa kanyang pagkatao, and he sent and brought him in. Siya po ay dinala para sa harapan ng propeta na si Samuel para maghanap itong propeta ng magiging bagong hari ng Israel. At ang sabi doon, nang siya po ay dinala at iniharap sa propeta, ang sabi daw, now he was ruddy. Siya po ay mamula-mula. Isoy, parang ganun. And had a beautiful eyes. Nakaka-attract ang kanyang mga mata. Mapungay o tantalizing eyes. And was handsome. Napakaganda ng description sa kanya. Mamula-mula, maganda ang mata, at gwapo. Wala ka nang hahanapin pa. So, napakaganda po ng kanyang description, mga kapatid. So, yan po. And sa David, mapapansin po natin, tinawag po siya ng Diyos. At ang pagkatawag sa kanya ng Diyos sa Acts 13 verse 22 to 23, after removing Saul, pagkatapos na inalis si Haring Saul sa pagiging hari, the first king of Israel, he made David their king. Ginawang yung hari ng Panginoon si David through the anointing of the prophet Samuel, and God testified, ang Diyos po ang nagpapatotoo na nito, concerning him, I have found David, son of Jesse, natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, a man after my own heart. Isang lalaki na mayroong pusong katulad sa akin. He will do everything I want him to do. Imagine, ang Diyos ang nakakaalam ng puso ni David, maging ng puso natin, nang sa karugtong, He will do everything I want him to do. So, ibig sabihin, sigurado ang Diyos, natutupad dito sa kanyang utos because he was failed. Siya po ay disappointed sa first king na si King Saul, kaya inanoint ng Diyos si David dahil si David ang tutupad ng kalooban ng Diyos. And David is a man with a heart like God. Siya po ay tao o katulad natin pero may pusong katulad sa Diyos. Hindi lang po yun, si David is a man with integrity of heart and a man with a skillful hand.
Tingnan niyo po itong chapter 78 ng Psalm 72. He shepherded them according to the integrity of his heart. Pamumunuan niya ang kanyang bayan ng mayroong katapatan sa kanyang puso and guided them by the skillfulness of his hands. Si David, hindi lang po siya gwapo o tisoy. Si David po ay mayroong talento, husay, skillfulness of his hands. Mahusay siya sa mga craft or kaya nga 'di ba halos sa Book of Psalms ay kanyang mga tula at kanta na kanyang kinompose dahil ang isa sa kanyang gift ay yung pagtugtog ng harp o lira na kapag tumutugtog siya at naglilingkod siya sa hindi pa siya umuupong hari, naglingkod siya sa unang hari na si King Saul, na every time si King Saul ay ina-afflict ng masamang espiritu, binabother ng masamang espiritu, kasi wala na sa kanya yung espiritu ng Diyos napunta na kay David. Sabi ng tauhan ni King Saul, meron po akong kilala na anak ni Jesse na taga Bethlehem na mahusay tumugtog. At pinatawag po siya at naglingkod siya sa harapan ni Saul sa tuwing si Haring Saul ay nababagabag, natatakot, hindi makatulog, ay tinutugtugan niya at lumalayas ang masamang espiritu. Because David has the skillfulness, meron siyang skill, meron siyang skillfulness of his head. So yun po ang pagkasabi doon mga kapatid. And then let me go on. What faith did David have and why he was called a heart like God? Napansin nyo, sa dami po ng mga characters sa Hebrew chapter 11, napunta na tayo kay David, magmula ng umpisa tayo kay Enoch, is, napansin nyo, sa lahat ng mga titulo na yan, na meron sila ng mga man of faith, according to the Bible, si David lang ang nag-iisa na merong titulo na a man after my own heart. Isang lalaki na mayroong pusong katulad sa akin. Yun ang pagkabanggit doon. David had an obedient faith. Yun ang unang-una na meron siya. Bakit siya tinawag na a heart like God? May pusong katulad sa Diyos. Siyempre, ang unang-una, first and foremost yan, at obviously, David is obedient faith. He had an obedient faith to God. Meron siyang masunuring pananampalataya. Yung ang pagkasabi dyan, di ba? Sabi niya doon, he will do everything I want him to do. Etong si David, sa kanyang simula, nang siya ay bata pa, hanggang sa siya ay maging hari, hindi pa dumarating yung kanyang downfall, yung kanyang pagkakasala, lahat yun, mga kapatid, ang kanyang gustong lugurin at sundin ay walang iba kundi ang Panginoon. Without a doubt, walang pag-wavering, kundi talagang susunod sa Panginoon. At yun ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga ng last week is, faith and obedience must go together. Hindi natin yan pwedeng ihiwalay. Hindi pwedeng may faith ka, tapos hindi ka naman susunod. No? Pag may faith ka sa Panginoon, yung faith mo ang magdadala sa iyo para sundin ang Panginoon. That is the first and foremost. Pwede kasing may mga taong sumusunod sa Diyos pero wala naman silang faith. Maaring sumusunod sila sa Diyos dahil meron silang takot, pangamba, baka hindi mangyari, kaya susunod na lang sila. When you have faith with God, it involves relationship. Hindi ka pwedeng magtiwala sa isang tao na wala kang relasyon. Tama po ba? Kaya ka nagtitiwala sa isang tao kasi meron kang relasyon, meron kang ugnayan, meron kang attachment, connection. Pag sinabing faith, obedient faith in God, it is faith in God, no? Pananampalataya sa Diyos, and obedience in His Word. Kaya, pwedeng sumusunod, pero dahil kailangan, iba yung sumusunod dahil may pagtitiwala. Magkaiba po yun. Na, pag meron kang pananampalataya, yan ang pinakaunang eksakto at ang
ang magte-test ng pananampalataya mo na totoo is obedience. Faith follows obedience. Hindi pwedeng mauna ang obedience at mahuhuli ang faith. Then pwedeng pag inuna mo ang obedience at wala kang faith, wala kang faith, this is what it involves, relationship, connection, and etc. Hindi pwedeng ma-build yung tunay na pagsunod kung wala yung relasyon. So that, yung sa dalawang salita na yan, pinagsama ko yan, mga kapatid. And God, mga kapatid, and only God can see and understand the contents and the intents of the human heart. Siya lang. Diba? Kahit naman sumusunod ka, kahit naman nakikita ng iba, pero ang Diyos pa rin ang nakakakita kung yung obedience mo sa Kanya ay galing talaga sa totoo mong pananampalataya. Tayo, hindi natin madidiscern yun. Hindi rin natin nakikita ang motibo ng tao. But God looks to the heart. Man looks to the appearances, but God looks to the heart. Ang Diyos ay nakatingin sa puso. At dyan pumasok yung verse na yan ng 1 Samuel 13:14. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. Anong nakita ng Diyos? Isang tao na mayroong pusong katulad sa kanya and appointed him ruler at ginawa siyang mamumuno sa kanyang bayan because you have not keep the Lord's command. Sabi ng propeta doon sa unang hari na si Haring Saul. And why God chose David? Ba't siya pinili ng Panginoon? Una, mga kapatid, pinili siya ng Panginoon because David was fully committed to God. Mula pa sa pagkabata, talagang ang buhay niya ay itinilaga niya talaga sa Panginoon. So, anong trabaho niya? Shepherd, pastol, taga-alaga ng tupa ng kanyang ama. Kaya doon sa kanyang pag-aalaga, doon na-build yung kanyang relationship sa Diyos. David's heart was wrapped up in God. Kanyang puso ay nakapaloob lamang sa Diyos. And David's heart was blazing for God. Yung kanyang puso ay doon lang nag-aalam, nag-aapoy para sa Panginoon. Imagine, minsan tayong mga Kristiyano mananampalataya, marami pang umaagaw sa puso natin. Minsan, sarap na sarap tayo sa ibang lugar, sa ibang bagay, sa mga pagkain, material. Pero pagdating sa Lord, hindi tayo sarap na sarap. Parang nauumay tayo sa Martes na naman, Friday na naman, Sunday na naman. Dapat, pagdating sa Lord, naglalagablag tayo, parang gano'n. Wala nang papalit pa sa init at sa blaze, sa passion natin dapat sa Panginoon. Hindi naman sinasabing maging KJ tayo, wag tayong magjo-join sa labas ng mga party, kainan, etc. Magjo-join pa rin tayo kasi we are in this world. Nandito pa tayo sa mundo. Ang babantayan nyo lang, kapag mas matimbang ang alab, init, excitement, joy, and happiness mo sa mga activity sa labas kaysa sa gawain sa pakikipag-ugnay mo sa Panginoon, yun ang babantayan mo doon, mga kapatid. Mararamdaman mo yun kapag wala ka ng gana. So David was God's choice. That's why God called him. Kasi si first king of Israel, si Saul, he is not God's choice. He is people's choice. Pinili siya ng tao. Ang gusto ng Diyos, siya ang maging king sa kanila. Sabi ng mga tao, hindi ka naman namin nakikita, hindi ka naman namin kasama, hindi ka tulad ng mga bansa na katabi namin. Meron silang hari, nakikita nila. Ikaw, hindi ka namin nakikita. Ang Diyos, hindi naman talaga nila nakikita, pero maraming mga ginawa ang Diyos sa kanilang buhay, pero hindi yun naging sapat sa kanila at patuloy silang lumilihis. So, because they wanted a king,
pinagbigyan sila ng Diyos sa katauhan. At ang pinili nila, isang matangkad, matipuno, at galing sa isang kilalang pamilya. So pinili nila si Haring Saul. Si David is insignificant. Hindi nga siya kilala kasi nga nang pumilera na yung mga anak ni Jesse na 8. Sabi, akala ni Haring Saul, yun lang yung mga anak niya. Sabi ng Diyos, wala sa kanila yung gusto kong piliin. Saka nagtanong si Jesse, may anak ka pa ba? Bakit hindi alam ni Samuel? Kasi nga, itong batang ito, laging nakatago, laging nasa field, laging nag-aalaga, hindi siya nakikita sa labas at nakapront sa labas at naka-expose. Siya po ay nobody. Nobody. Pero ganun pa man, siya pa rin ang pinili ng Diyos. Di ba? We are just like David. We are insignificant. We are nobody. Hindi ka kilala sa barangay, sa lipunan, sa company. Hindi ka kilala sa school. Hindi ka kilala sa ng gobyerno. Hindi ka kilala. Pero, out of sa maraming tao, nagulat ka na lang, tinawag ka ng Panginoon. Bakit? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? The same with David. Sabi ng Panginoon, nakatagpo ako, may nakita akong isang lalaki na katulad ng aking puso. Amen? Amen. Hindi ba magandang encouragement yan? Palakpakan natin ng Panginoon. And the second, pangalawa, nabitin tayo doon, nirecap ko lang uli. Ulitin natin. And what faith did David have and why he was called a man after a man or called a heart like God. Tinawag siya ng Diyos na mayroong katulad ng puso ng Diyos. Pangalawa is David had a fearless faith. Dahil si David ay walang takot. Wala siyang takot. Ang pananampalataya niya ay hindi natatakot. And 1 Samuel chapter 17 verse 11 says, when Saul and all Israel heard those words of the Palestine, they were dismayed and greatly afraid. Ang tagpo na yan is etong pangyayaring settings. Etong si Goliath, ang champion ng mga Palisteo, ng Palestine. Alam niyo kung anong height niya? 9 foot 9 inches. Hanggang saan ka sa 9 foot 9 inches? Hanggang bewang. Ganun kalaki. Meron siyang shield, at meron siyang sword, at meron siyang helmet, at balot ng mga metal jacket yung kanyang katawan. So, from his youth, na-train na siya bilang isang warrior. Ang kanilang condition o ang kanilang usapan ay wag na lang maggera lahat. Pumili kayo ng champion ninyo, mga Israelita, at ito rin ang aming champion, si Goliath. Ang kanilang kondisyon, kung sino ang matalo, siya ang maglilingkod. Pag kami ang natalo, sabi ni Goliath, kami ang natalo nyo, kami maglilingkod sa inyo. Pero kapag kayo ang natalo namin, kayo ang maglilingkod sa amin. And 40 days, laging hinahamon ang Israelita. Magkabila lang sila ng ilog. Magkatapatan silang dalawa. Laging hinahamon. 40 days. Laging hinahamon. Umabot ng 40 days. At sa mga panahong yun, dumating ngayon sa eksena si David. Kasi inutusan siya ng kanyang tatay na magdala ng pagkain dahil yung 3 niyang kapatid mula sa panganay ay naging sundalo ni Haring Saul. So nagdadala siya ng pagkain. At the same time, ang bili ng kanyang tatay, bukod sa pagdala mo ng pagkain, magbalita ka rin sa akin kung anong kalagayan ng iyong mga kapatid. Habang nandoon na, naririnig ngayon ni David na minamaliit ni Goliath ang pangalan ng Diyos. Sabi ni Goliath, sa mga Israelita, ikanyang hinahamak ang pangalan ng Diyos. Yung hari
At mga Israelita, sabi dyan sa verse 11, they were dismayed and greatly afraid. Imagine, hari at ang mga sundalo, walang makakibo at walang makalakas ng loob na humarap isa sa kanila kung sino nga harap kay Goliath because sila po ay dismayado, pinanghinaan at takot na takot. But David, mga kapatid, sabi dyan sa verse 11, they were dismayed and greatly afraid. The king Saul, ang mga Israelita, were afraid when they saw Goliath and his challenge. Hindi nila kakayanin. Mga kapatid, bakit? Ang nakikita nila, higante, malakas, siguradong hindi nila kakayanin. Bakit po? Alam niyo po, kapag ang Espiritu ng Diyos ay iniwan ka, iniwan na kasi ng Espiritu ng Diyos si Saul dahil matigas, masuwayin. Kapag iniwan ka ng Espiritu ng Diyos at iniwan din ang iyong pamumuno, mga kapatid, lahat ng sa iyo at ang kasama mo ay mawawalan ng lakas ng loob. Kasi sa lumang tipan, ang ginagawa ng Diyos, ibibigay niya yung kanyang espiritu para yung espiritu na yun ang magbibigay sa kanya ng tapang at lakas ng loob. Yun din ang dahilan kung bakit naging matapang si Gideon, naging matapang si Barak, naging matapang si Jephthah. Yun ang mga reason kung bakit sila ay nagtagumpay sa digmaan. Because of the Spirit of the Lord is dumating sa kanila at pumilos sa kanila. That's the reason. Dito sa pagkakataong ito, yung mga na-mention kong names, hindi umalis, hindi sila iniwan ng Espiritu ng Diyos. Tanging si Haring Saul lang ang merong incident o karanasan na iniwan siya ng Diyos. When the Spirit of the Lord had left the king and his leadership, it also left the men without courage. Lahat sila mawawalan na ng lakas ng loob, tapang. Ganyan din sa buhay natin Pag wala ang Espiritu ng Diyos, wala na tayong courage, wala na tayong lakas, wala na tayong tapang. Alam niyo ba kung bakit nakakayanan natin lahat ng challenge as a OFW dito sa Macau? Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya nasasabi natin, kaya ko, magagawa ko, malalampasan ko, mapapagtagumpayan ko, kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. The Spirit of the Lord is our strength, our victory. Siya ang ating tagumpay. Amen? Amen. Yes. But man's difficulty, alam niyo ba kung ano ang kahirapan natin? Yung ating difficulty or hardship, nagpapakita po yun ng opportunity sa Diyos. Pagkakatakot sa Diyos na siya po ang mag-take over. Si David didn't see Goliath as an unbeatable giant. Nakatulad ng tingin ni Haring Saul at ang mga Israelita. Hindi natin ito kaya. Papatayin tayo nito. Hindi tayo, magiging alipin tayo nito. Walang makakapag-talo dito. Yung tingin nila, iba si tingin ni David. Ang tingin ni David ay magkaiba sa tingin ng hari at ng mga ang mga sundalo ng Israel. David didn't see Goliath as unbeatable giant, but a challenge that could be overcome through faith in God. Isang challenge pa nga. Yung lahat ng mga giants na problema sa buhay natin, na sa tingin ninyo hindi nyo kaya, challenge na binibigay ng Diyos. Na alin? Dahil may pananampalataya ka, itetest ka ng Diyos sa mga circumstances at ang circumstances na yon ang magdadala sa iyo para ikaw ay manalig sa Diyos, manangan, magtiwala sa kanyang lakas, hindi sa iyong sarili. At pag nagtiwala ka sa Panginoon, doon mo naman makikita yung lakas ng Diyos. And why, David?
Did David have the courage to fight Goliath? Bakit siya nagkaroon ng ganong courage? Samantalang during that time, David was about siguro mga 16 years old. He was a teenager. Batang-bata pa, mga kapatid. Anong meron sa kanya, no? Bakit siya nagkaroon ng ganung courage to fight Goliath? Nobody's in the camp na nag-volunteer. Ako lalaban dyan. Itatayo ako buhay ko. Sana nga, kung unang harap dyan, hari. Kung talagang matapang yung hari. Kaso wala na yung Espiritu ng Diyos, kaya takot na siya, duwag na siya. Walang nagbo-volunteer. Pati yung mga kuya niya na sundalo, wala nang nagbo-volunteer. Sinong nag-volunteer? Pumasok ngayon si David. Sabi ni David sa 1 Samuel 17:32-37, "Don't worry about this Palestine. Huwag kayong mag-alala dito sa Palesteyong ito." David told to Saul, "I'll go fight him." Ako ang lalaban sa kanya. Sabi niya, in verse 33, "Don't be ridiculous," Saul replied to David. "There is no way you can fight this Philistine and possibly win. You only a boy, and he's been a man of war since his youth." Si David ba ay man of war? Hindi. Shepherd boy siya. Hindi siya exposed at wala siyang alam sa larangan ng warfare o gera o digmaan o away. Kasi nga, ang name niya, Beloved. Natuto lang siyang lumaban kasi pinili siya ng Diyos sa kanyang Espiritu ng Diyos. And verse 34 says, but David persisted. Diba? Nagpupumilit si David, "I have been taking care of my father's sheep." Tingnan niyo po yung kanyang testimony, yung kanyang kinikwento, yung kanyang karanasan sa kanyang sa field, sa pag-aalaga sa mga tupa. Sabi niya, "I have been taking care of my father's sheep and goats," he said. "When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock," pag dumarating yung mga lobo at mga leon, sabi niya na verse 35, "I go after it with a club and rescue the lamb from his mouth." Sasalubungin ko sila at ililigtas ko sila at aagawin ko sila sa buangan ng mga leon. "If the animals turns on me, I catch it by the jaw and club it to death." Pag ang isang leon na hayop ay sumalubong at inatake ako, hawakan ko lang sila sa panga at pagkatapos papatayin ko. And verse 36, sabi ni David, "I have done this to both lions and bears." Ginawa ko ito sa mga leon at lobo, sabi niya. "And I'll do it to this pagan Philistine." Yan din ang gagawin ko dito sa Philistine ito. Sabi ganon. "For he has defied the armies of the living God." Minamaliit niya, pinapahiya niya ang mga sundalo, ang mga Israelita. And verse 37, "The Lord who rescued me from the claws of the lion." Yung Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon, sabi niya ganon, at sa kuko ng mga lobo, "I will rescue me." He will rescue me. Will rescue me from the Philistine. Yung Panginoon na nagligtas sa akin sa leon at sa mga lobo, sabi ni David, yun din ang magliligtas sa akin. So all finally consented. Pumayag siya. "Alright, go ahead," he said, "and may the Lord be with you." Ano makikita natin dyan? The question is, why did David have the courage to fight? Saan galing yun? Anong meron doon? Unang nakita ko, because David was familiar with God's power or enablement. Kilala kasi ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Believe me. Dapat meron tayong ganitong insight. Meron tayong ganitong faith. We know that God has a power and I experience
the power. Hindi ka makakapagtiwala sa Diyos kung hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ano ang unang kapangyarihang naranasan natin sa Diyos? Yung baguhin ang buhay mo. Amen. Hindi kaya yun ni mayor, ni president, ng asawa mo, ng anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, at ka-BFF mo, hindi ka nila mababago. Amen. Pero nang makilala mo ang Panginoon, nagulat sila at ang nagbago ka, kaya ang sabi nila, sira ulo ka na talaga. David was familiar with God's power. His faith did not need worldly armor. Nang sinusuotan na siya, pumayag na si Aling Saul, nang sinusuotan na siya ng damit ng sundalo, dilagyan siya ng helmet, dilagyan siya ng shield, panangga, at binahawakan siya ng sword. Hindi siya makamove, hindi niya kaya. Sabi niya, mahal na hari, hindi ko po kailangan ito. Imagine, lalaban siya. Kaya si Haring Saul, nagtataka. Lalaban siya pero wala siyang gamit na katulad ng gamit ng mga kawal. His faith relied on his God-given skill. Amen. Ano yung binigay ng Diyos? David was skillful in his hand. Pag sinabing skillful in his hands, maraming paraan ng talento sa pamagitan ng kamay. Wala nga lang siyang gamit ng katulad ng mga militar o sundalo, pero he relied in God's power. He knew that the Lord could turn weakness into power. Yes. Alam ni David na yung wala sa kanya, yung kulang sa kanya, yung kahinaan niya, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa kanya. Ito mga tingnan po ninyo. Kung kayo po ay nadi-discourage sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo, dinadivert ka ni Satan sa discouragement. Ang nalilimutan mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo na hindi mo kayang gawin. Yes, Lord. Minsan ganito tayo. Sometimes we are easy to remember the things that we ought not to remember. Ewan ko kung tama English ko, bahala kayo. Minsan, madali nating maalaala ang mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Pag binaliktad mo yon, minsan, naaalala natin yung mga bagay, nalito na ako. Madali nating maalala yung mga bagay na hindi dapat natin alalahanin. Yung mga bagay na hindi dapat natin alalahanin, yun ang naaalala mo. Totoo po yan. Minsan, nararanasan ko din yan. Alam niyo po, sa loob ng aking 34 years ng pagsiserve sa Panginoon, there are times na pinanghihinaan din ako. Hindi ko lang pinapakita sa sister wife ko, sa anak ko, at hindi ko rin pinapakita sa mga kamanggagawa ko. Ang daming discouragement. But when I look and remember sa aking mga nakaraan, kung paano ko sinimulan ng Diyos, paano niya ako pinagaling sa sakit, sa karamdaman, sa baga. Una, paano niya ako chinage, binago, nakalaya ako sa bisyo, nakalaya sa mga tropa barkada, nagbago buhay ko, at kung paano niya ako binigyan ng mga talento at gift, at paano ko rin nalampasan yung mga pagsubok sa buhay. Kung sa akin lang, hindi ko kakayanin. At hindi ko talaga kaya. Pero dahil sa Panginoon at sa kapangyarihan, the power of God, then yun ngayon ang ginagamit ko. Parang ganito eh. Kung naranasan mo sa buhay mo na tinulungan ka ng Diyos, hindi sa iyong sarili, inahon ka, pinagpala ka, ngayon naharap ka sa mabibigat na problema at pagsubok, ngayon ka ba matatalo? Ngayon ka ba manghihina, may karanasan ka na? Use and remember your experience in the past. Tingnan nyo lagi ang laging karanasan nyo sa nakaraan. Ang demonyo napakahusay, napakatuso po niyan mga kapatid. Hindi niya ipapaalala sa iyo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang ipapaalala niya sa iyo yung mga bagay na hindi mo dapat maalala.
Na alin? Na ang Diyos ay napakabuti sa atin, mga kapatid. Amen? Amen. That's the reason why. And because David was familiar with God's faithfulness. Tingnan niyo yung word niya. If God deliver me in the past, kung ako iniligtas ng Diyos doon sa mga karanasan ko, sa mga leon, sa mga lobo, sa mga asong gubat, kung paano niya ako iniligtas noon, ngayon pa kaya hindi niya ako iniligtas? Yun ang gustong sabihin ni David. Ngayon pa kaya sa harapan ng Pilisteyong ito, itong Goliath na ito, na hindi niya ako iniligtas niya ako nakaraan, anong gusto niyang ipakita? Bakit meron siyang tapang at lakas na lumaban? Because David was familiar with God's faithfulness. Mga kapatid, tayo madalas magkulang, pumalpak, pumalya, at panghinaan ng Lord. Pero ang Diyos, sa lahat ng karanasan natin, kailanman ang Diyos hindi nagbago. Lagi siyang naririyan at tapat. Kaya wala na tayong ibang matatakbuhan at maaasahan na tapat, kundi ang Diyos lang. Yung mga kaibigan natin, expect. Darating ang panahon, darating ang araw, magbabago sila, magkakamali, magkakasala sila sa iyo. Baka umasa ka na dapat hindi sila magkamali, magkasala, at hindi dapat lumayo sa iyo. Madidisappoint ka. Darating ang time sa mga kasamahan natin yun. Well, kung meron mang maging faithful, magpasalamat ka sa Diyos kasi bigay yun ng Diyos. Ibig sabihin, gawa yun ng Diyos. Pero, mga kapatid, ang ibig sabihin, pagdating lang sa karanasan sa mga kaibigan, mahal sa buhay, trabaho, lahat po, laging may failure. Laging may mga disappointment. But David was familiar with God's faithfulness. Kaya ang lakas ng loob niya. Ang ibig sabihin, David experienced and learned lesson about God's power and God's faithfulness. Pag yan, danas mo sa buhay ang ginawa ng Diyos, kung paano ka itinaas, pinagpala at blines, at kung paano siya naging tapat sa iyo kahit marami nang nag-backslide sa buhay mo, mga kapatid, sapat na yan para ikaw ay magtagumpay. Amen. Question, bago ko matapos muna. Are you familiar with God's faithfulness? Amen. Mag-reflect tayo. Familiar ka ba sa katapatan ng Diyos? Amen. Pag medyo hindi ka familiar, i-search mo muna. Lord, saan bang bagay ka nagkulang sa akin? Palagay ko, every time you reflect kung saan ka nagkulang, babalik sa iyo yung question mo. Ako lang pala lagi, Lord, ang may shortcomings. Pangalawang tanong dyan, have you experienced His ever-present help in times of trouble? Amen. Lord. Bakit kaya ganon? Kung kailan ka nasa trouble at nasa dulo ng lubid mo, saka dumarating ang tulong. Wala naman sa atin ditong nakaranas na hanggang sa dulo ng lubid ay ikaw ay nakahang. Walang ganun. Merong isang aksidente, isang nagdadrive na lalaki na aksidente siya sa bangin, nahulog yung sasakyan, nakakapit siya doon sa sanga ng puno sa gilid ng bangin. Hindi niya makita yung nasa taas. Sumisigaw lang siya ng ganon, tulong! 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 Walang sumasagot. Maya-maya, may nakarinig na tinulungan siya. Sabi ng tutulong, sabi niya, tulong! Tulong! May tao po ba dyan? May tao po ba dyan? Walang sumasagot. Biglang may nagsalita. Sabi ng boses, o sige, tutulungan kita. Bitawan mo ang sangang kinakapitan mo. Hindi na siya tumawag ng tulong. Nanahimik na siya.
Alam niyo minsan, ng Diyos, pag nandoon na tayo sa dulo na hirap na tayo, hindi na natin alam ang ating gagawin. If you are familiar at naranasan mo ang katapatan ng Diyos at naranasan mo ang kanyang tulong every time na nabibingit ka sa matinding problema at pagsubok, mga kapatid, doon mo makikita na ang Diyos ay tapat. Amen? Bago tayo tumayo, continue tayo sa next Friday, ha? Last na po, kasi bali na part 3 tayo dito sa kay David. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Familiar ka ba dyan? Familiar ka ba sa faithfulness ng Diyos? If you are familiar, hindi ka matitinag, hindi ka mapanghihinaan ng loob, bagpos lalakas ka pa nga dahil alam mong tapat ang Diyos sa buhay. Amen. Tumayo tayong lahat, kunin natin ang ating mga dala at ang ating mga prayer requests. Dakilang Ama, maraming salamat po muli sa mga words of inspiration tungkol sa buhay ni David at tungkol sa pananampalataya ni David. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga salita ninyong nag-i-steer ng aming puso, ng aming pananampalataya. Nag-challenge sa amin, Panginoon, na sa inyo'y magtiwala. Panginoon, marami po kaming problems, struggles na hinaharap sa aming buhay. Na parang katulad ni Goliath. Pero ganun pa man, Panginoon, kaya po namin mapagtagumpayan ang lahat ng problema na kahit kasing laki ni Goliath. Basta amin pong nararanasan, lagi naming taglay, naaalala at nadadama ang inyong power at ang inyong faithfulness. Thank you so much, O Lord. Ang lahat po ng meron sa aming buhay, galing po sa inyo. Kaya anuman po ang kaya ng aming puso, na ihandog, ialay sa inyo, hindi man ito, Panginoon, kailangan ninyo, pero ginagamit nyo itong instrumento para sa inyong gawain. At ayon sa pangako ng inyong mga salita, Panginoon, that in times of trouble, you are ready to help us. Lagi kayong handa na kami tulungan. Wala pong dumarating sa amin sa dulo ng aming lubid na nanatili kaming nakahang at hindi kami nakakaramnas ng inyong pagsagip, Panginoon. Salamat, kahit ganun pa man sa dulo ng aming lubid, nakakaasa pa rin kami ng pagtitiwala ng iyong katapatan na lagi kang may saklolo at pagsagip sa amin. I-bless niyo po ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming buong pamilya. Pagpalain niyo po at kayo po ang magbalik ng lahat ng aming handog kaloob ng higit pa sa aming pangangailangan at sa aming trabaho. In Jesus' name, we ask and we pray that in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord. Give thanks to the